Yo mga boss, kamusta kayo? So nagbabalik na naman ako, no? So today, meron na naman tayong video na i-review. Etong video na nga pala na i-review natin, hindi natin pwedeng masabi na totoo. So bahala na kayo kung ano yung perspective nyo dito sa papanoorin nating video, okay? Hati yung mga opinion dito ng mga tao, no? So titignan din natin kung ano yung masasabi ko dito sa video na to. So let's go, panoorin na natin guys. Magkano yan? Magkano? Ang bilhin ko nito, 15,000. Magdata ko ng 3K na lang po. Ano bang T-Shock. brand yan? Ha? T-Shock. Kaya pinisibo niya na yun. Pag-aablo ako sa Saudi ko. Taga Nueva Ecija ako, man. Hindi ko taga rito. Noong pinadala ito, noong March 5 lang ako. Na ano kayo? Natalo? Talo kami sandali. Magkano ba dati ito? Ang bilhin ko niya, 15,000. Bebeta ko ng 3K na lang. Okay, so introhan natin, no? Etong si tatay, natalo daw siya sa sugal. Meron siyang binibentang relo. Nadala niya pa yung resibo, no? Na binili daw ng anak niya ng 15,000. Hindi natin alam kung totoo to or scam. So, panoorin pa natin. Ano bang brand ito? Oh, brand new lang yan. Nandiyan number ng 2133. Serial number 2133. 900 yan. Nung March lang yan, March 5. Po yan, galing Saudi Arabia yan. Patalo ka, Natalo kayo ng sabong? Oo, talo kami sandali libo. Wala bang ano to, tawad? Mura na yun? 15,000 yan? Oo, bebenta ko ng 3K. Mura Akala ko yan. nasabi mo 1,000. Aba, hindi, 3K. 3K? Oo, yun na, 900 real. Sa Philippine money ito, 15,000 ang halaga. Ngayon, bibenta ko ng 3K na lang. Bago lang yan, ala pang gas kasi yan. Bakit Saudi ito na? Galing, hindi anak ko eh. Nirigalo sa anong anak ko yan. Nirigalo sa anong anak ko yan, hindi anak ko sa Saudi. Ngayon, sasakyan ko yan, pick up na yan. Puna mo na, meron ka 3K, mura na yan. Pauwi lang kami ng Nueva Ecija ngayon. Oo. Okay, so base dun sa mga nabasa kong comment, ito daw ay scam. Okay, so scam daw to. Na peke daw yung relo. Tapos yung resibo niya gawa-gawa lang. Tapos hindi niya totoong pick up yung tinuturo niyang sasakyan. So it's either na nakapark lang yung sasakyan na yon na tinuturo niyang kanya na nawalan siya ng gas. Base lang to doon sa comment na nababasa ko. At meron pang nag-claim doon na nangyari na sa kanya to, na binentahan din daw siya nitong same na tao. Na same din na relo, no? So yung relo pala na yon is Casio Edifice. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko So yung relo na yon 15K daw nabili at binibenta na lang ng 3K with resibo pa. Okay? Dahil natalo sila sa sugal. Maraming nagsabi doon sa comment na scam daw to. Napaulit-ulit na daw tong ginawa, no? Pero tapusin pa natin yung video. Okay, let's go. G-Shock doon. Saan yun? Eh, Ano mo nga? Ano mo yun? bago lang yan. Bigyan nung anak ko yan, galing ng Saudi Arabia. Ito, walang relo kasi Bili mo na yan. Bago lang ako yan, galing ng Saudi yan. Hindi galing sa Masamaya. 6,000. Oo. Yan ba yun? Pero, Hindi, iba ito. hindi yan, iba. Galing ng Saudi yan. Oo. Galing Saudi yan. Lang akong panggas. Mag-iisang buwan pa lang sa akin yan. Bigay sa anak ko. Talagang inaanap yung sel yan. Talo kami sandali mo sabong. Saan ka nagsabong? Sa kagabi, sa Muntinlupa. Prinsipin yan. Oo. Okay, yun ang prinsipin. So nakakapagtaka lang, no? Galing daw sila ng Nueva Ecija. Tapos nagsugal sila sa Muntinlupa. So hindi ko naman masabi na talagang dinadayo yung sabungan na yan sa Muntinlupa, no? Pero parang nakakapagtaka lang kasi dadayo ka pa ng malayo tapos wala kang ititirang pera na alam mong uuwi ka pa sa Nueva Ecija. Tapos sasagarin mo yung pera mo, no? Hanggang sa isasanla mo na lang yung relo. So parang napaka-negative doon para sa akin. Pero resibo, 1%. Bago lang yan, bigyan ng anak ko. Padala nga na sa anak ko yan. Alala naman akong panggas Ay, sasakyan ko yan. Ikaw bumili Alala akong panggas. Ano mo na ako? Sige na yan. Magkano? Maganda mo yan, abog dito galing po Saudi. Ano ako? Bigyan lang sa anak ko ito. Wala hindi, solar na kinetic. Solar yan. So yan, titigin mo sa lamin. Original. Kaya resibo niya, iwanan mo kayo. Puno na, bottom na konti. Sa 3K. So yun yung video guys, no? Medyo putol yung video. So para sa akin, hindi ko masabi na scam to. Kasi base doon kay tatay, may tinuturo siyang sasakyan na nasa harap niya. So hindi ko rin sure kung talagang sa kanya yung sasakyan na yun, no?
pwede din na tinimingan niya na wala yung owner ng sasakyan niya yun, tsaka niya kinlaim na sa kanya yung sasakyan para mabilis niyang mabenta yung binibenta niyang relo, okay? So pwedeng ganon. Pwede rin namang hindi, na talagang nawalan sila ng panggas. Pero para sa akin so kung ako kasi ang mawawala ng gas, na nasa gilid ako ng kalsada, hindi ako magbebenta ng relo. May cellphone ka tumawag ka sa relatives mo, tumawag ka sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, na i-rescue ka o padalhan ka ng pera, 'di ba? Kasi nawalan ka ng gas. Napaka-imposible kasi sa panahon ngayon na hindi ka gumagamit ng cellphone o hindi ka tumatawag kapag nagkaka-emergency ka, 'di ba? So tayong mga Pinoy, pag nagkaka-emergency tayo lalo sa kalsada, ang una nating tinatawagan yung family natin or yung mga tropa natin na kaya tayong i-rescue. So maliit lang yung posibilidad na magbebenta tayo ng item. Talagang ang una nating ginagawa magpa-rescue tayo. 'Di ba? Manghingi tayo ng tulong. So kung ikaw nawalan ka ng gas, mag-aantay ka ng rescue niyan hanggang sa may dumating at may tumulong sa iyo. 'Di ba? Tama ako. At saka base doon sa pag-i-explain ni tatay, parang alam na alam niya yung relo. So parang professional siya sa pagbebenta ng relo. Okay? Hindi ko rin masabi na scam basta parang sa akin lang parang negative. Kayo, ano bang masasabi nyo guys sa video na to? I-comment nyo yan below at mapag-usapan natin yan, okay? At bago matapos ang video na to guys, mamimigay nga pala ako ng mga sanitizer na pwede sa helmet, sombrero, bags at sa mga shoes, no? So ibibigay natin to sa laging nagko-comment sa atin, nagla-like at nag-share. So nakikita ko kung sino yan, kaya mag-give back ako sa inyo. Mamimigay tayo ng mga sanitizer, okay? So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at kita-kits tayo sa next video. Peace!